Magandang umaga sa ating lahat. As I promised on my Facebook wall, we will discuss our next topic, which is a very controversial one, is about the millennium or the 1,000 years as written in the Bible in Revelations chapter 20, verse 1 to 10. Before starting, let us open this with a prayer. Let us pray. One Our Father, one Hail Mary, one Holy Mary, one Glory be, and one O my Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us all to heaven, especially those who need most of thy divine mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw ulit sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay yung sinasabi ni Ginoong Eliseo Soriano na siya lang daw may alam sa doktrina at aral tungkol sa millennium or 1,000 years na nakasulat sa banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 20 talatang 1 hanggang 10. Pero to remind again, as you have noticed on my first mga sharing dito sa Facebook about mga pangungopya ni Ginoong Eliseo Soriano at ni Ginoong Nicolas Perez from the Churches of God in America, isa tong aral at doktrina itong millennium 1,000 years na nakopya nila ni Perez at ni Soriano mula sa Churches of God. Yun yung na inalahad ko na last time at nabunyag ko at na-expose ko yung sekreto nila, mga lihim at hiwaga ni Ginoong Soriano, ni Ginoong Perez at ng MCGI Members Church of God International. Dito sa Welcome to the Church of God International, kaya apat yung pangalan ng simbahan ni The Church of God International, sila members Church of God International. Saka yung YouTube account nila ng Ang Dating Daan, MCGI, kinopya din Armor of God. Kaya yan ang patunay sa pangalan Iglesia sa Diyos, Church of God, nangopya sila. Tapos yung aral naman nila na 1,000 years, kinopya din nila mula at galing sa Church dito sa pamphlet, What is the Kingdom of God? This is authored by the Church of God International doon sa Amerika na kinopyahan nila ni Ginoong Perez at ni Ginoong Soriano. Dito sa pahina 25, sinabi dito, But your Bible says the rest of the dead live not again until the 1,000 years are finished. Ayan, 1,000 years. Quoting Revelations chapter 20, verse 5, and plainly says there is coming a 1,000-year period during which those who never had a chance for salvation, which may well include some of your own loved ones, deceased relatives and family members, will receive that chance. Kaya pala sabi ni Ginoong Soriano, may grace period daw. Ito yung 1,000 years will serve as a grace period para yung mga Buddhist na namatay, mga Muslim, mga pagans, mga Hindus, at other world religions, kasama ng mga Kristiyano na hindi kasama nila sa MCGI, sa Church of God na itinatag ni Eliseo Soriano dito sa Pilipinas, ngayon nandoon na siya sa Brazil, ay sila ay bibigyan ng resurrection and there will be a second chance for them. Baga merong grace period. Yung salita, sabi ni Ginoong Soriano, isa-upload ng Armor of God YouTube account ng Ang Dating Daan or MCGI. Kaya they will receive that chance, the second chance. They will preach the gospel, the truth of God, the words and the doctrine, mga aral at turo ng Diyos through sa kanila, sa grupo ni Mr. Soriano in the kingdom to come na mabuhay na sila maguli. Tapos kung tatanggap yung mga hindi kasapi nila, kaanib nila, ayun, maging member din sa yung tinatawag nilang family of God. Yun talaga ang aral ni Ginoong Eliseo Soriano kasi sumigaw siya na kung ang Diyos kasama ko, pati ako, Diyos na rin. Yun yung sabi ni Mr. Soriano, literal pala yun. So they will be born in the resurrection.
O sa pahina 22, ito yung aral nila sa Almighty God is reproducing after His own kind. Reproducing after the God kind. Through a process called, itong inaaral ni Ginoong Soriano, repentance, pagsisi sa kasalanan, begetal, paging anak ng Diyos, and salvation, kaligtasan, at katubusan. Ito yung mga talata din ni Ginoong Soriano that he quotes in Revelation chapter 5, verse 9 to 10, ng 1,000 years daw, pagbalik ni Kristo, dito sa lupa mangyayari, hindi daw sa langit, sa lupa lang. Pahayag o Apokalipsis Kapitulo 5, talatang 9 hanggang 10, and has made us unto our God kings and priests, a kingdom, and we shall reign on the earth. Revelations o Apokalipsis Kapitulo 5, talatang 9 hanggang 10. Kaya sila in the resurrection, they believe, for example, in page 21, that Almighty God as Elohim, plural daw yung Elohim, represents a divine spirit family of beings. Kaya hindi lang ang Diyos composed of God the Father, tapos nanganak ng God the Son, si Jesus Christ, ang Panginoon natin. Tayo ding mga miyembro niya sa pamamaraan ng pagsisi sa ating kasalanan, pagiging anak ng Diyos, pagtanggap ng aral at turo at katotohanan mula sa Diyos, yun yung kaligtasan, ang pagtubos ng Panginoong Kristo. Tayo daw ay nabibigyan ng kaurian at kalikasan ng Diyos, God being. Tapos we will be resurrected, bagong buhay na maguli, in the time to come, pagbalik ni Kristo, into spirit beings, wala ng katawan, kundi spiritual spirit beings like the God beings with the God nature. Yun ang doktrina at aral ng Churches of God na nakopya ni Ginoong Nicolas Perez at ni Ginoong Soriano o sa pahina 18 to 19 sa pamphlet na ito ng Church of God International, What is the Kingdom of God? Sabi dito, do you see, the Holy Word of God tells you very plainly that before you can enter into the Kingdom of God, you must be changed from human to spirit, from mortal to immortal, from decaying earthly flesh to eternal spirit life. Parang sa saksi ni Jehovah, malusaw, mawala, the flesh will be melted. Baga, kung sa kamatayan pa, babalik sa alabok, sa lupa. Tapos, wala nang pagkabuhay na maguli ng katawan na yun na nalusaw na. Yung espiritu na lang, bibigyan ng heavenly body, yung tinatawag ni Ginoong Soriano na glorified body. Dito para sa Church of God, actually, yun yung spirit life. Yun yung spirit being na may God nature, may God kind, yung family of God. You will be reborn, the rebirth and resurrection in the God kind. Yun pala ang ibig sabihin ng, kaya si Mr. Eliseo Soriano napasigaw, kung nadatnan ng salita ng Diyos, tumanggap daw sa aral at doktrina ng Diyos, ay tinatawag sa Biblia na Diyos, quoting Psalms 82, 1-6, John chapter 10, verse 30 to 38, kung ang Diyos kasama daw niya, siya din Diyos na rin. Kinopya pala lang sa Church of God. Doon sa Amerika, hindi pala talaga yan uniquely kay Ginoong Perez at Ginoong Eliseo Soriano. Kaya pala, yung mga Churches of God, tulad halimbawa ni Levita Gugulan, ni Maximilian Nieto, at iba pang mga iglesia sa Diyos dito na natatag dito sa Pilipinas, at mga Churches of God sa Amerika, at sa ibang bansa ng buong mundo, ay hindi sumapi kay Mr. Soriano dahil meron na talaga sila ang nauna ng pangangaral ng doktrinang iyan. Kasi before pa 1936, meron ng Churches of God sa 60s nang pumalpak ang bulaang propesiya at hula ni Mr. William Miller na founder ng Adventist movement na nagkaresulta na 1863 nag-reorganize si Mrs. Ellen Goldwhite at kanyang Mr. asawang lalaki sa Mr. James White ng Seventh-day Adventist Church. In 1860s din yung iba, Advent Christian Church ang natatag. And the third pagkakabahagi nila, mga third groups are what we call the Churches of God or Church of God in Jesus Christ. Isa na dito sa Mr. Herbert Armstrong ng Worldwide Church of God at itong CGI International sa Tyler, Texas, USA, Church of God International na parang sinundan ni Ginoong Eliseo Soriano, hindi lang ang logo kundi pati ang pangalan, Iglesia sa Diyos, members, mga membro, kaanib ng Iglesia sa Diyos Incorporated International. Ito dito sa Amerika, Church of God International. Kaya parang sila Mr. Soriano, member ng Church of God International. Ngayon, ito yung nakopya nilang 1,000 taon na aral at doktrina ng
mga Church of God International sa Amerika, mga doktrina na galing sa Biblia, doctrines from the scriptures or from the Bible. O dito, napakaliwanag dito sa pahina, basahin natin, pahina 9 up to 10, nakasulat dito. Number 13, doctrine number 13, Kingdom of God, kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pamilya din ng Diyos na naghahari sa atin bilang isang pamamahala. O napakaliwanag, the kingdom of God is the family of God that reigns as a government of God. Sa pahina 10, si Kristo mismo na siyang tagapamahala kasama ng mga Kristiyano ay mabuhay na mag-uli sa panahon nang siya ay tutungtong doon sa bundok ng Olivo. O dito sa baba, ito ay kanyang itatatag sa loob ng 1,000 taon sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Ang kabuuan ng katuparan nito ay ang pagpapanaog mismo ng Diyos Ama, dala ang kanyang bagong Jerusalem upang dito sa lupa ay palagi nang maninirahan sa kabuuan ng kalahat ng pamilya ng Diyos. Ito daw isang misteryo na dinadaan lamang ng mga na sumasampalataya na sinasabing mga nagtuturo sa banal na kasulatan o Biblia o pahina 9 hanggang 10. Nagsasabi dito ng 1,000 years. Ikonopya lang pala ni Ginoong Eliseo Soriano. Kaya yung 1,000 years dito sa number 6 at aral numero 16 about sa pagkabuhay na mag-uli o resurrection, page 12 dito sa pamphlet na The Doctrines from the Scriptures, ang mga doktrina galing sa Biblia, sa Church of God International, kinopya ni Ginoong Perez at Ginoong Soriano, pahina 12, sinabi dito, ang pagkabuhay na mag-uli sa mga tao na walang kaalaman ay sila ay bibigyan ulit ng kaalaman tungkol sa buong plano ng Diyos. Kaya nga, grace period, sabi ni Eliseo Soriano, grace period, yung 1,000 years, yung millennium, ayon daw sa pahayag o Apocalypse chapter 20 verse 1 to 10. A second chance daw at grace period para sa hindi na pangaralan dati. Sa pagkabuhay na mag-uli, the resurrection, papangaralan pa sila. Pag hindi nila tinanggap, doon na siya sa dagat-dagatang apoy, ibubulid, yung Gehenna. Susunugin sila doon, susupukin sila ng apoy ng Diyos. Yan ang doktrina ng Church of God International na kopya ni Ginoong Perez at na kopya ni Ginoong Soriano. Itong mga Churches of God na kaanib nila Libita Gugulan, na Maximilian Nieto at iba pang Churches of God dito sa bansang Pilipinas at doon sa Amerika, hindi umanib kay Mr. Soriano. Bakit? Una pa yung doktrina na nasa kanila Si Soriano is only a member sa grupo ni Libita Gugulan na panunod naman kay Ginoong Perez. Inangopya lang si Mr. Soriano kaya okay na yung ibang Churches of God sa Amerika at sa Pilipinas na hindi sila umanib kay Soriano kasi meron na silang aral niyan. Sila ang original niyan. Nangopya lang si Soriano. Tapos magyayabang si Ginoong Eliseo Soriano, si Bes Ingkong, na siya lang daw ang may aral at tungtuwa naman ang membro na sa MCGI. Na wala daw ibang nagtuturo dito, mga Katoliko, mga Iglesia ni Cristo, mga Protestante. Hindi daw alam ang aral tungkol sa millennium o 1,000 years. Ang nakakaalam daw dito, ang natuturo dito, ay si Ginoong Eliseo Soriano, si Ingkong. Hindi ho, si Ingkong nangopya. Mali pa yan ang pagkahulugan. Mula kay Ingkong, mula kay Ginoong Perez, at mula sa Amerika, sa Churches of God. Kasi 1860s lang yan plus na organize ang Churches of God na ngayon sobra yata sa 200 ka sekta at denominasyon na nagtataglay ng pangalan Iglesia sa Diyos or Church of God. Ang iba, Church of God in Jesus Christ. Yun ang kinopya ni Perez na sunod ni Eliseo Soriano. Natalo siya kay Libita Gugulan sa demanda sa korte, sa Supreme Court. Kaya ngayon, nagtatag na sa early 2000 ang na-register na Members Church of God International na kahawig din at kapangalan din ng Church of God International sa Amerika. Ganyan yan. Hindi magaling si Mr. Soriano. Panta sa Biblia, nangopya nga lang Ang nakopya, mali pa. Ang nakopya nila Perez, galing sa Churches of God sa Amerika. Walang second chance or grace period. Wala kang mababasa dyan sa Biblia na ganyan para pangaralan yung resurrected mga unbelievers
na hindi mga Kristiyano para sila ay mabigyan ng bagong pag-asa, para sila ay masakop ulit sa pamilya ng Diyos. Yan lang ang turo at aral ng mga iglesia ng Diyos doon sa Amerika na nakopya ni Perez at ni Soriano. Pero itong sa Biblia, mali ang kaya si Pedro nagsabi dito, the second Catholic epistle of St. Peter the Apostle, mga walang kalaman ang stable, they rest the scriptures to their own destruction. That is what St. Peter said in 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. At inyong ariin ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagliligtas, ang dating Biblia. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, igay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang makasulatan, sa ikapapahamak din nila. 2 Pedro 3:15-16. Kaya walang kaalaman ng mga churches of God kasi ang kaalaman at karunungan dapat mula nang galing sa Panginoong Kristo na nagtatag ng kanyang iglesia sa Matthew 16:18. Ikaw, Pedro, ay bato, at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking iglesia. Maging pintuan ng Hades o kamatayan ay hindi makapapanaig laban sa kanya. San Mateo 16:18. Napakaliwanag dyan. At mula sa iglesia na itinatag ni Kristo, sabi ni Apostol San Pablo, Efeso Kapitulo 3, talatang 10, talatang 21, ganitong nakasulat sa Biblia. Kaya hindi lang si Ginoong Soriano, solo siya, mag-isa lang siya. Tapos yung nakaalam sa aral ng millennium, 1,000 years sa Apocalypse or Revelation chapter 20, verse 1 to 10. Abay, Mr. Soriano, mag-isa ka lang. Bulaan ka at sinungaling. Yang pangangaral mo, kinopya mo kay Ginoong Perez. Tapos si Perez naman, nangopya sa Churches of God sa Amerika, maling aral yan at maling turo. Maling pakahulugan sa nababasa sa talata sa Apokalipsis Kapitulo 20 tungkol sa millennium or 1,000 years. Mali ka, Ginoong Eliseo Soriano, ingkong or bes. Dahil mag-isa ka lang nagturo niyan. Alam niya ng mga members mo sa MCGI. Galing lang daw kay Eli Soriano ang pagtuturo ng millennium na hindi daw alam ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo at ibang protestante. Hindi ikaw lang mag-isa, Ginoong Soriano, nagtuturo niyan. Yung version mo, nakopya mo pala, yun ang lihim at hiwaga mo. Nangopya ka lang pala kay Perez, nangopya sa Church of God sa Amerika, na maling aral at maling pakahulugan sa Biblia. Nagsinsay kayo kasi wala kayong kaalaman ukol sa Biblia. 2 Pedro 3:15-16. Kasi sabi ni Pedro dito, ani Pablo na San Pablo dito, sa Efeso 3:10-21, upang ngayon sa pamamagitan ng ni Ginoong Soriano ba na pantas na dukhang pantas o sugong tagabasa ng Diyos? Hindi. Sa pamamagitan ng iglesia, the church. Ikaw, Mr. Soriano, isa ka lang, kasangkap ka lang sa iglesia. The church is not only one part, but is composed of many parts. Unang Korinto Kapitulo 12. Please read, my brothers and sister Catholics and even Protestants, the whole chapter of 1 Corinthians chapter 12, Kapitulo 12 ng unang Korinto, sulat ni Apostol San Pablo. Nakasulat doon, ang buong iglesia, hindi yung kasangkap, isang sangkap lang, kundi maraming sangkap, maraming membro. Ito si Mr. Soriano, puno ng MCGI ng dating daan, Members Church of God International, pati ang pangalan na kopya sa Church of God International sa kanila, binariate lang ng konti, minodify lang, Members Church of God International. Siya lang nagturo ng millennium, hindi siya buong iglesia. Ibig sabihin, hindi siya ditong kataparan na makaalam ng karunungan ng Diyos ng aral tungkol sa millennium. Efeso 3:10. No pa ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pagkalala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Talatang 21 sa baba, ay sumakanya kay Panginoong Kristo at sa Diyos, nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus, kailan at saan, sa buong panahon, magpakailanman, siya nawa, or amen. So, all the time when Christ built the church in Matthew 16:18-19, tapos binigyan niya ng pangako, His promises that He will be with the church till the end of time, Matthew 28:18-20, nang matatag ang iglesia sa Gawa 2:47, on the day of Pentecost, when the Holy Spirit built the church that Christ promised to be built on Pentecost Sunday.
Gawa 2:1 hanggang 47, ayun na yun ang kaharian ng Diyos, ang iglesia, na sasamahan ni Kristo. Walang patid yun sa kasaysayan ng mundo, ng kasaysayan ng iglesia. Patuloy-tuloy yun sa bawat panahon, kasi kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, sa lahat ng panahon, magkailanman siya nawa. Amen. Episo 3, chapter 3, verse 10, 21. Kaya nga sabi ni Kristo dito, sa Mateo 28, 18 hanggang 20, basahin na lang natin. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So Christ will be with the church. That's why the church cannot be destroyed. It will continue because its work of spreading the gospel about the salvation done by God through Jesus Christ His Son is to be known into the whole world. Ephesians chapter 3 verse 10, 21. And every time and every generation forever until Christ comes again to judge the living and the dead in the final. Sa Mateo 28, 18, 20, ang pamamahala niya na siya talagang hari na nandun sa langit, na naghahari sa iglesia na kanyang tinatag dito sa mundo. Mateo 16, 18, 19, natatag nung araw ng Pentecostes. Gawa 2:1 hanggang 47. Palagi niyang sinasamahan yan. Mateo 28, 18 hanggang 20. Ang pamamahala niya nandun sa langit, pero pinamahalaan talaga niya through the Holy Spirit ang iglesia na kanyang tinatag sa Mateo 16:8. Yan ang kanyang pangako, His promises in Matthew chapter 28, 20. Please, brother and sisters, Catholics and even Protestant, sundan nyo ang aking mga talata. Ilista nyo dyan sa notebook niya sa papel. I-review nyo, basahin nyo ang kanyang Biblia. Tapos, after this video, i-review nyo ulit ang video ko so that hindi kayo magkamali sa mga talata, and try to pray and to reflect on what the Catholic Church teaches about the millennium. Kasi ang turo talaga ng Iglesia Katolika ay itong 1,000 years sa pahayag o Apokalipsis Kapitulo 20 refers to the kingdom of God on earth. It is already started, connected, and related to the kingdom of God in heaven. Kasi magkaisa lang ang pamamahala ng Diyos. Doon ang trono niya sa langit, pero pinamahalan din niya ang kaharian na dito sa lupa na walang iba kundi ang iglesia. O ito nga ang Church of God International, nag-quote din ng authority from the Catholic Church about the kingdom, which they already studied and researched of what is the kingdom of God. The official Roman Catholic doctrine, page 4 to 5, as set forth in the Catholic Encyclopedia, weaves a subtle, skillfully written theme from various scriptural inferences that the kingdom is the Catholic Church. Tama naman, Catholic Encyclopedia, maraming ang talata, scriptural inferences sa Biblia, na ang iglesia na itinatag ni Kristo sa Mateo 16:8 na kanyang sasamahan, Mateo 28:20, ang iglesia na kanyang tinatag sa araw ng Pentecostes, Gawa 2:1 hanggang 47, ay siya, walang iba, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, na anda sa pamamahala. Ahina 5, napakaliwanag. The Catholic Encyclopedia says, then the ruling of God in our hearts. O tama, sa Lucas 17:10, sabi ni Kristo, ang kaharian hindi mo makikita sa labas, sa iyong mata, kundi ang kaharian ay nasa loob natin, nasa loob ninyo. Lucas 17:10. Alam niya ni Ginoong Soriano kasi nakakopya din si Ginoong Soriano sa Churches of God sa Amerika, tulad ni Perez sa kanyang amo at kanyang tagapagturo. It means those principles which separate us from the kingdom of the world and the devil. It means the benign sway of grace. It means the church as that divine institution whereby we may make sure of attaining the Spirit of Christ and so win that ultimate kingdom of God, where He reigns without end in the holy city, the New Jerusalem coming down out of heaven from God. Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 647. Kaya yan ang definition ng Catholic Church. Mula nang maitatag ni Kristo ang kanyang simbahan or iglesia sa Mateo 16:8, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2:1 hanggang 47,
tuloy-tuloy na yan ang kaharian ng Diyos dito sa lupa hanggang sa pagbalik ni Kristo to claim the fulfillment and the completeness of His reign on earth, kaya magkaisa ng langit at lupa when He returns to judge the living and the dead. Yung period, yung time ng church age na mula sa pagkatatag ng simbahan sa Pentecostes hanggang sa pagbalik ni Kristo, yun significantly is what is meant by 1,000 years. Kasi sa Biblia, hindi lahat ng numero ay taken to be interpreted literally, ang kapakahulugan literal. For example, dito sa awit ni David, in the Psalms of David, kapitulo 50, awit o salmo ni David, kapitulo 50, talatang 10, chapter 50, verse 10, ganito ang ating mababasa. Hindi ito literal. Awit ni David 50, talatang 10, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin. Sabi ito ng Diyos, ang lahat daw ng hayop sa gubat, sa all the beasts and the animals in the forest and in the world. Sabi dito, at ang hayop sa libong burol ay akin. So, all the beasts in the 1,000 hills or 1,000 mountains are mine. Hindi ibig sabihin 1,000 lang na burol o 1,000 lang na bundok binibigay. Hindi, ibig sabihin na lahat ng mga burol at mga mountains in the world are God's. Kaya meaning sa Diyos yan. Tapos yung mga bundok, hindi lang literal na 1,000 lang, kasi sa Pilipinas 7,000 plus islands tayo. Yung 7,000 plus islands, kung bilangin yung mga bundok sa loob ng bawat isla ng Pilipinas, sobra ng 1,000. Buong mundo yan, meaning ang dami, meaning it's an indefinite number, which means multiple, maramihan. Kaya nga 1,000. Ganun din sinasabi sa Exodo 26, Exodus chapter 20 verse 6, kasi ito si Nicholas Perez, nangopya lang sa Churches of God sa Amerika, mga iglesia sa Diyos sa Amerika. Mali ang turo at aral, ang interpretasyon ng mga taga doon sa Amerika mga Church of God in Christ Jesus, Churches of God International na organized lang mga 1860s, before 1936 na nagtatag si Ginoong Nicholas Perez ng kanyang sariling Iglesia sa Diyos kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas Incorporated, haligi at suhay ng katotohanan. Dito sa Pilipinas, 1936 pa lang up, naging kaanib si Mr. Serrano, mga 1960s pa yata. Kaya nakopyan nilang maling pakulugan dun sa Amerika, kasi hindi yung iglesia na patuloy na walang patid mula kay Kristo sa Episode 3, versikulo 10, 21, at sa Mateo 16:8 nga patuloy sa kapanahunan, kasi hindi magagapi ng kamatayan o ng hadis. At kasi sinamahan ni Kristo sa Mateo 28, 18-20, na si Kristo talagang ating Panginoon ang namamahala sa kanyang iglesia. Kaya mula ng pagkatatag ng iglesia hanggang sa kanyang pagbalik, yun yung collectively na 1,000 years. Kay 2020 na tayo ngayon, ibig sabihin lumampas na ng 1,000 years, meaning tama ang Diyos na kasulat sa Biblia, kasi indefinite, multiple number of years ang meaning ng 1,000 years. Kaya mahaba sobra ng 1,000 years Halimbawa, babalik si Kristo this year, so 2,000 years. It fulfills the 1,000 years according to the meaning of the scriptures. Tulad ng 1,000 bundok sa Salmo o Psalms chapter 50 verse 10, hindi yan literal, meaning maraming bundok yan. Sobra pa ng 1,000. Katulad din ng 1,000 taon, ganun din. Marami ding taon, sobra ng 1,000. That is what the meaning of the scriptures is, sa pakahulugan dito sa Biblia. Hindi yung pakahulugan ng Churches of God ginawang literal. Hindi lahat ng numero dito sa Biblia interpret mo literal. Itong 1,000 years in-interpret na literal, kaya nagkamali yung Church of God sa Amerika before 1936 na nakopyahan ni Ginoong Perez at nakopya din ni Ginoong Eliseo Soriano. Tapos ito si Ginoong Soriano, si Ingkong, nagmamayabang nga siya lang daw nakakaalam sa doktrina na to. Inangopya ka nga lang, hindi lang ikaw nakakaalam. Kumuha agad. Kaya naalam ng mga Churches of God sa Amerika yon, sila ang nauna nun, nangopya ka lang Kaya nga hindi sila umanib sa iyo, pati sila Libita Gugulan, sila Maximiliano Nieto, at iba pang iglesia sa Diyos dito sa Pilipinas na natatag mga local chapters mula sa Amerika, kasi yung aral nila, ganun din sa iyo. Ikaw ang nangopya sa kanila, silang nauna. Kaya huwag kang magmayabang Ingkong na ikaw lang nakaalam ng doktrina na yan. Hindi lang ikaw nakaalam sa doktrina na yan, pero ang problema mo,
Mali yung natutunan mo at nakopya mo kay Perez at sa Church of God sa Amerika. Ayon sa Biblia, ito napatunayan natin. Sa 1,000 taon lang, ginawa niyong literal mula sa Church of God sa Amerika. Hindi pala literal. Psalms 50:10, 1,000 mountains or 1,000 hills, meaning all the hills in the world. Yan ang ibig sabihin yan, 1,000 bundok o burol. Ibig sabihin, lahat ng bundok sa buong mundo, kasi lahat ng hayop, all the beasts in the fields and in the forest, and the 1,000 hills, 1,000 mountains, ay sa Diyos, buong mundo sa Diyos pating lahat ng hayop dito sa lupa. Ito another talata pa, Exodo Kapitulo 20, talatang 6. Ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Exodus chapter 20 verse 6. Libo-libong nakikitaan ng Diyos ng kaawaan, He will bless thousands upon thousands of people. Yung word na 1,000, hindi yung literal na 1,000 lang, 1,000 lang katao. O kung i-interpret natin 1,000 henerasyon, ang dami pala, wala nang katapusan ng henerasyon, 1,000. 2,000 pa lang tayo, 2,000 years pa lang tayo mula kay Kristo. Tapos, mga 4,000 to 5,000 years before Christ naman ang panahon ni Abraham at ni Moses. Hindi ibig sabihin na mula kay Abraham na binigyan ng blessing ng Diyos sa Genesis chapter 12, 13, 14, 15, etc. na 1,000 lang katao kasi lang lahi ni Abraham ang pinapanalangin ng Diyos dahil mabait si Abraham. At si Abraham ay matuwid na tao ng Diyos. Siya nga ang tatay o ama ng ating pananampalataya sa Hudyo at sa mga Kristiyano. Ganun din si Moises. Hindi na na-bless yung mga salinglahi ni Moises at ang Israel, 1,000 lang katao. O kung 1,000 na henerasyon, ay wala pang katapusan hanggang ngayon. Ibig sabihin hindi literal, kundi ibig sabihin maramihan. 1,000 ka-1,000 o 1,000 bundok. O yun ang kahulugan ng Biblia sa Exodo 20 talatang 6 at sa Salmo Kapitulo 50 talatang 10. At yun din ang kahulugan sa hindi literal 1,000 taon o 5 years sa Revelations o Apocalypse Kapitulo 20 talatang 1 hanggang 10. Yan ang kahulugan sa Biblia na hindi alam ni Perez, ni Soriano na nangopya lang sa Churches of God. Nagkamali din ng Church of God doon sa Amerika. Kaya, ayan, napakaliwanag mga kaibigan ko, mga Katoliko at mga hindi Katoliko. Ang Katoliko lang pala nakaalam kasi wala namang church fathers itong mga sila ni Bes at si Perez nangopya lang sa Church of God, pati yung Church of God. Walang karugtong sa iglesia doon sa panahon back to the time of the apostles. 1860s lang na-organize. Si Perez, 1930s lang. 1936, Ginong Soriano, mga 2000 na, naparehistro MCGI, nangopya sa CGI sa Amerika, Church of God International. At sa kanya naman, members, Church of God International. Kaya lumaya siya sa Brazil, ayaw niya sa Amerika kasi mahabla siya doon sa Church of God International. Inangopya siya mamultahan siya doon, laki sigurong multa, how many million of dollars, baka nga ang delikado. Tapos, ayaw din niya na ma-extradite siya, kaya punta siya ng Brazil, kaya walang extradition treaty, at walang Church of God doon. Doon si Mr. Soriano magpalaganap sa kanyang aral na nakopya na kay Perez, nakopya sa Churches of God sa USA, sa Amerika, na mali naman palang pakahulugan sa 1,000 taon, ginawang literal ng Church of God, mali pala. Yan ang pakaliwanag, mula yan ng church sa nitatag ni Kristo ang kanyang pamamahala sa kanyang iglesia, dito sa lupa ng pamamahala mula sa langit, kasi si Kristo nandoon naman sa langit. Kaya meron siyang bikaryeso Pedro at mga kalili ni Pedro sa Matthew 16:18. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. O sa Apokalipsis Kapitulo 11 talatang 15, sabi dito ni Juan Apostol, Juan Evangelista, at humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan, the kingdom of this world, ay naging sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang Kristo, at siya maghahari magpakailanman. So even now na meron ng presence of the church here in the Christian church here in the world, on earth, is already the start that the kingdom of the world is already under the reign and the kingdom of God also. Kaya nga i-convert natin yung mga hindi Kristiyano, hindi mga Katoliko. Mula ng panahon ng churches na itatag ng Iglesia sa Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-20, sa Gawa or Acts chapter 2 verse 1 to 47, hanggang sa pagbalik ni Kristo, kailanman. Epeso Kapitulo 3, talatang 10, versikulo 21, at marami pang talata sa Biblia. Walang patid yan, walang putol ang iglesia.
Kaya yung 1,000 taon, ngayon more than na kasi year 2000 na tayo ngayon, 2020. Ang ibig sabihin nun, tama talagang salita ng Diyos na 1,000 years, meaning magpakailan-kailanman, indefinite number of years, forever and ever, meaning eternity pa nga yan eh. Yun ang panahon ng Diyos sa punto vista ng Diyos na mali sa pagka-interpret ng iglesia sa Diyos at isinsay kasi they're unstable, they're unlearned. Mga mangmang eh, hindi pantas, kundi mangmang at bobo sa Biblia. 2 Pedro 3:15-16, the second Catholic epistle or letter of St. Peter the Apostle, chapter 3, verse 15-16. Napakaliwanag. At humihip ang ikapatong anghel at nagkaroon ng malalakas sa tinig sa langit, tagalangit na nagsasabi. Sabi ng tagalangit, ang kaharian ng langit, ang kaharian ng sanglibutan dito sa mundo, sa sanglibutan, the earth, the world, ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghari magpakailanman. Kailan naghari ang Panginoong Kristo? Napakaliwanag dito sa Lucas Kapitulo 1, talatang 30 hanggang 33. Na si San Gabriel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David, o dito yun sa lupa ng kanyang ama. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Kristo nandun na ngayon sa langit, pero naghahari siya dito sa lupa. Hindi na maghahari siya dito sa lupa, nang babalik pa lang siya after na certain year, tapos doon pa lang mag-umpisa ng 1,000 years. Hindi. Yung 1,000 years, nag-umpisa na naghahari si Kristo, naging tao dito. Lucas 1:30 hanggang 33. Kaya yung tatlong hari ng mga hintil, na mula sa silanganan, na malayong dako sa silanganan, sa Mateo 2:1 hanggang 11, sumamba sila sa haring si Kristo na Misaya. Kasi alam nila si Kristo yung talagang hari ng mga hari nila, Panginoon ng Panginoon. Unang Timoteo 6:16, Pahayag 17:14-16, Pahayag o Apocalypse chapter 19 verse 14-16, and many verses in the Bible in the New Testament. Si yung Lord of Lords and King of Kings, hindi si Mr. Kibuloy, Apollo Kibuloy. Kaya yan ang katotohanan ayon dito sa Biblia na nakasulat, si Kristo yung maghahari. Pagharian niya dito, start ng 1,000 years, yung iglesia na itatag sa Gawa 2:1-47, katuparan ng kanyang pangako na magtatag ng simbahan, Matthew 16:18-19, na kanyang sasamahan na walang patid sa kasaysayan, Matthew 28:18-20, Efeso 3:10-21, Pahayag 11:15, at Lucas 1:30 hanggang 33, at marami pang talata dito sa Biblia, hindi yan matutulan ni Ginoong Soriano. Kaya maling ang pakahulugan ni Perez at ni Soriano na nangopya lang sa Amerika. Palpak talaga. Kaya Mr. Soriano, huwag kang magmayabang. Gusto mo magdialog tayo, magdebate tayo. Later papasukin mo ako dyan. I will go to Bisdak Radio. Doon may Zoom doon. Kung gusto mong pasukin kita sa Biyernes sa Bible Expo mo, magdebate tayo. Hindi lang ako magtatanong, talagang full debate tayo kung kahit anong tema. I'm already prepared kahit anong topic. Isang Biblia lang dala ko, hindi ko kailangan ng maraming translation ng Biblia. Magdedebate tayo this 1,000 years, kung tama ba itong pakahulugan mo. Mali ang pakahulugan mo, hindi mo nga alam. May Exodo 20, talatang 6, Salmo Kapitulo 50, talatang 10, at Pahayag 20. Yung 1,000, hindi literal number yun, kundi meaning indefinite, multiple numbers. O meaning kung time pa, eternity yun, o more than 1,000 years, hindi yun literal. Starting from the church age in which the church was founded by Christ in Jerusalem 33 AD, in Acts chapter 2 verse 1-47. O dito naman tayo ngayon, specifically dito sa Pahayag o Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 1, basahin na lang natin itong ang dating Biblia, talatang 1 hanggang 10. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay, at sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinaran, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan siyang pawawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa patutuo ni Jesus,
at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nasipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga ibay sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Take note that there is a first partial resurrection. So meron ding second complete resurrection in the after sa unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga gagaling kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Nang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat, at nagapasipanhik sila sa kalapara ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. Kaya nga in the final judgment, when the final battle between good and evil, ay kukubkubin nila ang kampamento ng mga banal, based yun sa Roma, kasi dito sa lupa, sa Romans chapter 1 verse 5 to 8, the Christians in Rome are the beloved of God. Kaya ang mahal ng Diyos na lungsod, ito yung Roma. Kaya nga Roman Catholic Church based in Rome, headed by the popes, which are the successors of the vicars of Christ, Saint Peter, sa Mateo 16:18-19. O napakaliwanag dito. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Ngayon, ang this revelation ng Apocalypse, according to Bible scholars, according to the Church Fathers, for within 2,000 years, ang meaning nito, tulad ng mga prophetic literature and prophetic books in the scriptures, like the book of the prophet Daniel, itong Revelation or Apocalypse is the book written by the Apostle Saint John, the Evangelist John. Ang mga nangyari dito, hindi ibig sabihin na series to, art chronologically, magkasunod, kundi pwede ding may punto dito, mga talata na sabay nangyari. Kasi spiritually speaking, mga nandoon sa langit yung mga patay. Tapos materially speaking, earthly speaking, dito naman sa lupa tayo, ang mga nangyayari dito sa history of the world and the history of the church. Magkasabay ang pangyayari at pangyayari doon sa spiritual na dako, sa langit at sa impyerno. Yun ang sinasabi sa Apocalypse 20, 1 hanggang 10. Hindi yun na per talata, magkasunod yun na iba-ibang pangyayari, kundi pwede rin yung magkaisa, kasi pangyayari so sunod na buhay sa spiritual at pangyayari dito sa material na tinabuhay sa sanlibutan. Hindi yan naintindihan ng Churches of God doon sa Amerika. Kaya maling pakhulugan nila, 2 Pedro 15:16, na isinsay nagkamali. Hindi sila maliligtas yan. Sila ay mapapahamak, 2 Pedro 3:16. Kaya mga bulaang pagkapagturo sila nagbigay ng maling kahulugan kasi walang unawa, hindi pantas, na kopya ni Perez at ni Mr. Soriano. O Pahayag Kapitulo 1, 1 hanggang 3, versikulo 19. Apokalipsis si San Juan, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanya mga alipin sa makatuwid ay mga bagay na nararapat mangyaring madali, at kanyang pinadala at pinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Hindi yung sugong tagabasa dito sa Pahayag Apokalipsis 1:3 si Ginoong Eliso Soriano, kundi si Juan to at mga kaanib sa iglesia na itinatag ni Kristo mula ng panahon ng Pentecostes 33 AD sa Jerusalem, Gawa 2:1 hanggang 47. Mga mapalad yung gumanap sa mga nakasulat dito sa Apokalipsis. Baga nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus, nagpatuloy sila sa iglesia, nakaanib sila sa tunay na iglesia na tinatag ni Kristo. Hindi ito si Ginoong Soriano lang na sugong tagabasa. Ang buong iglesia to na nanampalataya kay Kristo sa kanyang mga turo at aral sa Biblia at sa tradisyon ng simbahang Katoliko. Kaya ganyan, itong mangyayari sa Apokalipsis, ang panahoy malapit na. Kaya hindi lang pwede na successive or chronological o kasunod-sunod o series, kundi pwede rin magkasabay sa langit
sa sunod na buhay, spiritual na buhay, at dito sa lupa, the history of the world and the history of the church in the world. Apokalipsis 1:3, 19, isulat bagay na nakita bagay ngayon o nangyari na ngayon yung iba, at ang mga bagay naman na mangyayari pa sa darating. Halimbawa, sa buhay ko ngayon, siyempre may nangyari na in my past life at sa nangyari ngayong araw na to. Pero ang bukas at hanggang kung saan ako mabubuhay o hanggang sa huling araw ko na mabuhay ako dito sa mundo, hanggang sa aking kamatayan, mangyayari yun sa mata ng Diyos, in the perspective, in the vision of God, in the sight of God. Alam na niya from start to finish, yung spiritual at dito physical. Ako hindi ko alam. Kaya nga, dito sa Biblia, pag sinulat to, para maintindihan natin, yun ang pagkasulat dito, utos ng anghel na mula sa Diyos, pahayag. Ay meron mangyayari, hindi yan necessarily magkasunod o chronological, may una, may pangalawa, may huli, kundi pwede rin magkasabay, kasi spiritual at physical. Pahayag 1:19 ulit, isulat mo nga mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon at mga bagay na mangyayari sa darating. Kaya ngayon dito tayo, paano natin malalaman ano itong millennium? We have the Holy Bible, the Douay-Rheims version, the Catholic edition. Let us read the English version of this part of the scriptures which talk about the millennium. Anong ibig sabihin ng at tunay na kahulugan ng 1,000 years according to Apocalypse chapter 20 verse 1 to 10. Satan is bound for 1,000 years. The souls of the martyrs reign with Christ in the first resurrection. The last attempts of Satan against the church, the last judgment. And I saw an angel coming down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Kay Satanas, nung mulang inuhulog siya mula sa langit, sa Pahayag Kapitulo 12, 1 hanggang 17, Revelations or Apocalypse chapter 12, dito sa Biblia, verse 1 to 17, may gera sa langit. Natalo siya ni Miguel Arcangel, binaba dito siya sa lupa, kay sa Eden, sa paraiso, sa Genesis Kapitulo 3. He tempted our forefathers, the first man and woman, Adam and Eve. Kaya ang kaharian ni Satanas napunta dito sa lupa kasi mula sa langit, hindi siya naghari sa langit, sa spiritual world. Dito siya sa lupa. And he is bound by the Archangel Michael dito sa kanilang gera. He is bound into a state of hell sa spiritual world. Ibig sabihin na Satan was bound for 1,000 years mula ng church age. Kasi ang kapangyarihan at kapamahalaan ni Kristo nag-umpisa sa natatag na iglesia dito sa mundo, sa Matthew 16:18-19, Matthew 28:18 to 20, at Acts chapter 2 verse 1 to 47. Patuloy yun, episode 3:21, Pahayag Apokalipsis 11:15, Lucas 1:30 hanggang 33, at marami pang talata ng Biblia. Kaya ibig sabihin nun, sa spiritual world, Satan and the devil and his angels are already bound in a state of hell. Hindi naman yan bound literally with a chain that is a material chain. Yung kadena na material makikita natin sa mata, tulad ng kinadena yung mga preso o meron silang yung posas. Hindi yan na posas na material o literal. Kasi spiritual ang si Satanas at ang mga demonyo at diablo. Kaya spiritual din ang meaning niya na bound for 1,000 years. Ibig sabihin, they were bound into a state of hell, which is, hell is, in the next life, it is a spiritual world of the devil. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi, the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, the serpent, which is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Yung bottomless pit, yun ang state of hell. Na wala yung katapusan, magpakailanman yun, Pahayag 20 sa baba. And he cast him into the bottomless pit. Ito yung impyerno, ang estado nila, not a literal earthly hell, but a spiritual hell, forever and ever yun, bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him. Kaya nga yung mga demonyo naka-inkwentro kay Kristo dito sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Marcos at sabi nila, anak ng Diyos, Jesus, kilala ka namin. Huwag mo kaming ibulid o ihulog sa malalim na baong doon sa bottomless pit. Ibig sabihin ng bottomless pit, existido na yun sa buhay ng mga masamang anghel, ng mga espiritu ng demonyo, ng mga diablo at ni Satanas. Spiritual yun, hindi yun physical. Hindi naalaman ng Churches of God at ni Perez at ni Ginong Soriano
nakakopya doon ng maling aral, hindi naintindihan ang tamang pakahulugan, na ito talagang tamang pakahulugan eh. Kaya nawala yung Church Fathers mong connection sa Iglesia for 2,000 years. Itong MCGI, Members Church of God International, na nakopya sa CGI ng mga doktrina at aral, sila Perez at si Soriano. Kaya mali eh. Basahin natin. And he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should do no more seduce the nations till the 1,000 years be finished. And after that he must be loose a little time. And I saw seats, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and the souls of them that were beheaded for the testimony of Jesus, and for the word of God, and who had not adored the beast nor his image, nor received his character in their foreheads, or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. O anong ibig sabihin nito? Sa baba hanggang sa east, the rest of the dead lived not till the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. In this the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when the 1,000 years shall be finished, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go forth and seduce the nations, which are over the four quarters of the earth, Gog and Magog, and shall gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they came upon the breadth of the earth, and encompassed the camp of the saints, and the beloved city. And there came down fire from God out of heaven, and devoured them. And the devil who seduced them was cast into the pool of fire and brimstone, where prophet shall be tormented day and night forever and ever. O Apocalypse chapter 20 verse 1 to 10. Ang pakahulugan niyan, ang ibig sabihin ng 1,000 taon, ditong suporta natin sa footnote at explanation ng Douay-Rheims Version Catholic Bible, the Holy Bible, Revelations or Apocalypse chapter 20 verse 2. Bound him, meaning the power of Satan has been very much limited by the passion of Christ. Mula na si Kristo ay magbata at nagtatag ng kanyang kaharian, ng kanyang iglesia dito sa lupa, ang si Satanas ay may limited number of time na, of years, to cheat and to deceive people on earth. For 1,000 years, anong kahulugan ng 1,000 years? That is, for the whole time of the New Testament. Buong panahon ng bagong tipan na sulat ng pumarito si Kristo. Mateo, Marcos, Lucas 1. Hanggang pagkatatag ng iglesia sa Book of Acts, the gospel about the history of the church in Acts chapter 2 verse 1 to 47, yung the whole time of the New Testament, but especially from the time of the destruction of Babylon or pagan Rome. Kailan? Mga 3rd century, nung si Constantine naghari, naging emperador ng Roma, ay inabolish niya ang pagan religion, the Roman religion of pagan Rome. Tapos ginawa ng official religion ang Christianity or the Catholic Church or Catholicism or Roman Catholic Church. Till the new efforts of Gog and Magog, ito yung makaaway ng iglesia na in history, during the time of the apostles, in the person of the Jews of Israel, na pinersecute ang simbahan ng iglesia. Tapos ang Roman Empire din, ng pagan Rome, pinersecute din ang simbahan itinatag ni Kristo. Towards the end of the world, new efforts of Gog and Magog against the church, towards the end of the world, mula sa church age ng itatag ang iglesia, itong 1,000 years, hanggang sa pagkatapos ng mundo na babalik si Kristo to unite heaven and earth and to reign forever and ever. Hindi na 1,000 years pa lang, hanggang 1,000 years ang limited pagbalik pa ni Kristo. Hindi, mula ng panahon ng iglesia hanggang sa pagbalik ni Kristo, yun ang 1,000 years. Na more than 1,000, hindi literal kundi spiritual ang meaning noon. Na more, meaning indefinite number of more than many years o multiple of years, during which time the souls of the martyrs and saints live and reign with Christ in heaven. Yun yung first resurrection, kasi yung pag malamatay tayo, babalik ang ating katawang lupa sa alabok. Genesis 3:19, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at maraming pang talata. Pero yung kaluluwa natin, our spiritual soul, bibigyan ng bagong heavenly body in heaven. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 8. Basahin nyo 2 Corinto kapitulo 5 1 hanggang 8. Yun ang sinasabi ni Kristo sa John chapter 14 verse 1 to 5, na kukunin tayong mga banal, mga santo. Kahit mamamatay ating katawan, is the resurrection and the life. John chapter 11 verse 25 to 27. Do you believe me? Sabi ni Martha and ni Mary Magdalene, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, he shall live and he will never die again. So yung pagkabuhay na maguli, ang unang-una nun,
spiritual na kaluluwa natin, bibigyan ng bagong katawan sa langit, the glorified body. Yung katawan muna natin, nandoon muna sa lupa, turned into the dust, kasi babalik, dust thou art, unto dust thou shalt return. Genesis 3:19. At pag mamamatay ang tao, Ecclesiastes 12:7, ang kanyang espiritu babalik sa Diyos upang hukuman, Ecclesiastes 12:13-14. Tapos yung katawang lupa, babalik sa lupa, sa alabok ng lupa, Ecclesiastes 12:7. At Genesis 3:19 at marami pang talata sa Biblia. Kaya ito, yung second resurrection, yung katawan na natin talaga ang will be resurrected, bibigyan ng resurrection pagkabuhay na maguli, during which time the souls of the martyrs and saints live and reign with Christ in heaven. Sa langit muna ang mga spiritual souls, mga kaluluwa nila. In the first resurrection, ito yung unang pagkabuhay na maguli, ang mga santo, kung maging santo tayo. Pag napunta na tayo ng langit, hindi na tayo maapektahan ng second death o yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy, in the Gehenna to come, na dun itatapon at ibubulid ang si Satanas, ang demonyo at ang mga masasamang tao, which is that of the soul to the life of glory. As the second resurrection will be that of the body. Ang ikalawa ng pagkabuhay na maguli, pagbalik ni Kristo, bubuhayin yung mga katawan nating patay na nandoon sa mga sementeryo, mga libingan, will be that of the body at the day of the general judgment. O yan, napakaliwanag dyan sa Biblia. O, napakaliwanag yan. Kaya tayo, hindi nag-intindihan ni Ginoong Eliseo Soriano yung pagdadasal natin ng Lord's Prayer sa Lucas 11:1-5, Mateo 6:9-13. Now we always say, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Yung kingdom come, yun yung pahayag 21 at pahayag 22, or Apocalypse or Revelation chapter 21 and chapter 22. Yung new heavens and new earth, yun ang dinadalangin natin na darating dito sa lupa para magkaisa na tayo. Tapos matatapos ang mundo, final judgment, yung mga demonyo ibubulid na sa impyerno, Revelation chapter 20 verse 10. Ang final judgment after Revelation chapter 20 verse 1-10 will follow the final judgment, at wala nang kasunod dito kundi sa Apokalipsis kapitulo 21 at Apokalipsis kapitulo 22 ang bagong langit na at bagong lupa. Kaya basahin natin sa baba sa Apokalipsis kapitulo 20 talatang 10 mula 11 hanggang 15. At nakita kong isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita kong mga patay, malaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang maklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ito na yung final, definitive, last judgment to happen. Isang beses lang ito mangyayari. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa kadagat-dagatang apoy. Itong ikalawang kamatayan, sa makatuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. Talatang 15, last verse of the Revelation chapter 20. At kung ang sino man na hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulid sa dagat-dagatang apoy. O yan na yung final judgment. Kaya yung prayer natin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito yung kapitulo 21 na nakita ni San Juan Apostol Evangelista, ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos Ama, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak ang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila, at papahirin niyang bawat luha sa kanyang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o na pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Talatang 5, at yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ito yung 1,000 years, walang hanggan na, tulad ng sa bottomless pit, yung dagat-dagatang apoy, walang hanggang din, forever and ever ang torture doon ng demonyo at mga masasamang tao. Pahayag 20 or Apocalypse, Revelation chapter 20 verse 10, o Apocalypse kapitulo 22 talatang 3 hanggang 5. Ito na yung definitive meaning
of the forever, the eternity of the reign of Christ and the saints forever and ever in the new heavens and the new earth, na darating ang ating sinasamot, dinadalangin sa Diyos Ama, na your kingdom come, your will be done in Matthew 6:9-13, the Lord's Prayer, Luke 11:1-5, ang katuparan, Apokalipsis 22:3-5, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nilang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo, at hindi na sila magkakaroon pa ng gabi, at sila hindi na mangangailangan ng